Ang topiko natin ngayon, tungkol ito sa huling paghatol ng Diyos, kung ano ba ang mangyari sa mga oras na yaon. Pero bago tayo magpatuloy magdasal muna tayo, sabayan ninyo ako. Panginoon, salamat po sa mabuting pagkakataon na ito, tulungan ninyo ang may mga problema, at pagalingin ninyo ang mga may karamdaman, bendisyonan mo po ang tumingin at nakikinig sa video na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magpatuloy na tayo sa paksa natin, ang huling paghatol ng Diyos, ano ang mangyayari, at ano ang basehan sa paghatol ng Diyos. Ang basehan ng Diyos sa paghatol ay ang mga gawa mo dito sa lupa. Sa buhay pa tayo, mababasa natin sa banal na kasulatan, doon sa Apokalipsis chapter 22 ang bersikulo ay 12. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking ganting pala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Revelation 22:12. Kaya ibig sabihin na kabatay sa mga gawa mo ang basehan sa paghatol ng Diyos, mabubuti man o masama. Sa mga oras sa paghatol, ipakita ng Diyos ang mga gawa mo dito sa mundo, kaya hindi mo madinay kung ano ang nagawa mo. Dahil nakarecord na ito sa Diyos, nakarecord ang oras, petsa at ang suot mo, sa paggawa mo. Mabuti man, o masama, kaya wala kang takas kapatid, kaya hindi madadala ng pagdarasal sa ibang tao. Ang iyong kaligtasan, ikaw mismo ang makakaligtas sa iyo, mga kaibigan at mga kapatid. Sa panahon ng paghatol ng Diyos, may aklat na buksan, tinatawag na aklat ng buhay, doon tingnan kung nakasulat ba ang pangalan mo. Kung hindi nakikita ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Mababasa natin sa Apokalipsis Kabanata 20 at ang bersikulo ay 12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nanggabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Revelation 20:12. At sa Apokalipsis Kabanata 20 at ang bersikulo ay 15. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Revelation 20:15. Kaya mga kapatid, magtulungan tayo, para magawa natin ang mabuti, na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya kaibigan at mga kapatid, kailangan kang magdesisyon ngayon, kung saang daan ka, sa mabuti ba, o sa masama na mga gawa. Sa impyerno ba, o sa langit. Kaya huwag mong sayangin ang pagkakataon, at panahon na ibinigay ng Diyos sa iyo ngayon, na buhay ka pa, dahil hindi mo alam, ang mangyayari mo sa kinabukasan, baka nasa huli na ang pagsisisi. At kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, please paki-type lang ng Amen. God bless you po, thank you for watching.